Pasko na naman. Para sa iba, ang Pasko ang pinakamasayang araw sa isang taon. Pero para sa akin, kapag nagpapasko, nagbabalik ang aking takot. Kung bakit ko nasabi yun, malalaman ninyo. Hello Sir Paul. Ako po si Paul. Tama po kayo. Katukayo ko po kayo. Pero sir, medyo magkalayo po yung edad natin. Ako kasi malapit na po mag-senior. Alam ko ikaw malapit pala mag-30. Anyway, congratulations po pala sa anak ninyo. Nakikita ko kasi yung Facebook ninyo. Followers niyo po ako. Ang cute po pala niya. Hi kay Baby Pio. Pwera usog. Anyway, nangyari po ang kwentong ito. Matagal na panahon na po ang nakakaraan. Dekada 90 pa. Noong mga panahon po na iyan, binata pa po ako. College student po. At dahil Christmas break nga po noon, wala akong pasok. Tambay lang ako sa bahay. Sa totoo po niyan, hindi naman talaga ako religious na tao. Pero ang nanay at tatay ko, mga kapatid ko, lolo, lola, talagang makadiyos na makadiyos. Yung tipong lahat ng simba, sinisimbahan. Samantalang ako naman, honestly, hindi po ako palasimbang tao. Hindi naman po ako atheist. Naniniwala naman ako sa Diyos pero hindi rin talaga ako yung taong palasimbang palasimba. Yung iba kasi nagsisimba na sa umaga ng Lunes, magsisimba pa sa Miyerkules, magsisimba ng Biyernes hanggang Linggo. Dati nung high school ako, naoobliga talaga ako magsimba. Noong tumuntong na nga ako ng college, wala na pong nagawa ang pamilya ko. Hindi na po nila ako napipilit sa pagsisimba. Pero isang gabi po noon, I think pang-5 simbang gabi na po nito. Sa hindi ko malamang dahilan, napilit po ako ng nanay at tatay ko. Ewan ko kung anong umihip na hangin sa akin noon. Basta ginising na lang po ako ng 2:00 sa madaling araw ng nanay at tatay ko. Tapos inaya po ako magsimba. Dati kasi hindi pa naman uso yung mga anticipated mass. Yung sa gabi ba? Sa amin po ewan ko lang po sa ibang lugar. By the way, taga Olongapo po pala ako. At sa Olongapo rin po ito nangyari. Sa isang liblib na baryo. Anyway, heto na nga po. Madaling araw po noon, naglalakad na kami papunta ng simbahan. Tuwang-tuwa ang nanay at tatay ko. Inaasar pa ako ng mga kapatid ko. Pero ako, wala akong pake. Basta ako, excited nang matapos yung simba. Para naman makapaglugaw na kami pagkatapos. Ganon kasi ang ginagawa namin pagkatapos ng simba. Lugaw. Tokwat baboy, chili oil, paminta, puto, pati lumpiang toge. Grabe, ang sarap. Anyway, nang makarating po kami ng simbahan, konti pa lang po ang mga tao. 4:00 kasi ang misa. Nakarating kami doon. 3:00 pasado pa lang. Maghihintay pa kami ng ilang mga minuto. Kagaya ng sabi ko, sobrang OA kasi talaga ng pamilya ko. Ang gusto nila, makakaupo sila sa mga upuan. Ganoon po ka-OA. Ako naman, sama na lang ako. At least pinagbigyan ko sila sa gusto nila. Habang naghihintay, inaya ako ng kapatid ko sa labas. Tambay daw muna kami doon saglit. Kain daw muna kami ng bibingka. Sumama naman ako. Yung bilihan po ng bibingka, yun po yung likod ng simbahan. Yung pinakalikod ng altar. Yung parang opisina-opisina po nila doon. Yung parang lugar po ng mga pare at mga sakristan. Habang naghihintay po kaming maluto yung bibingka, nakaramdam naman po ako ng pagkaihi. Nagpaalam ako sa kapatid ko. Nandoon lang din kasi yung CR, sa may likuran nga ng simbahan. Sa part po na iyon, medyo konti pa lang po ang dumadaan ng mga tao. Kasi kadalasan doon po sa harapan. Maya-maya, nakarating na rin po ako sa CR. Umihi ako. Ngunit, kasabay po ng pag-ihi ko, bigla akong nakadinig ng mga kakaibang ungol. Yung ungol po na yun, para bang nagmumula sa isang leon
sa isang hayop na nasasarapan. Siyempre ako naman po, out of curiosity, hinanap ko kung saan nagmumula yung ungol. Tinignan ko yung ibang laman ng cubicle pero wala naman pong ibang tao doon. Lumabas ako ng CR. Naririnig ko pa rin yung mahinang ungol ng kung anumang halimaw na yon. Niisip ko baka sound effects lang. Baka may nakikinig ng radyo. O di naman kaya TV na dipihit pa. Yung black and white. Sinong nakaabot nun? Pero sa kabilang banda, napaisip din ako. Bakit man magkakaroon ng ganoon sa simbahan? Pinakinggan ko ng maigi kung saan nagmumula yung tunog. Hanggang sa maya-maya po, karating na po ako doon sa opisina sa likod ng altara. Palakas ng palakas ang tunog. Yung umuungol na nasasarapan. Pero kakaiba talaga yung boses. Nakakatakot. Parang halimaw. Hanggang sa maya-maya po, isang kwarto ang napasukan ko. At nagulat na lang po ako nang makakita ng isang tagpo. Isang sakristan ang nakaluhod sa tapat ng isang nakaupong. Paano ko ba sasabihin to? Isang nilalang? At yung nilalang na yun, nakasuot ng kulay puti. O mas madaling sabihin, isang sutana. Ang kasuotan ng pare. Ngunit ang mas kinabigla ko ay noong makita ko ang itsura ng nakasuot ng sutana. Hindi po siya tao. Yung mukha niya parang halimaw. Kulay itim na palilibutan ng itim na balahibo. O sa mas madaling sabi, isang aswang. Siya ang umuungol. Tumitirik pa nga ang mata niya sa mga sandaling yun. Dahil kahindik-hindik po ang ginagawa ng sakristan sa kanya. Kayo na lang pong bahala mag-isip ko anong ginagawa. Basta, nakaluhod siya rito. Sa mga sandaling yun, talagang nagtaasan ng mga balahibo ko. Natakot ako, kinilabutan. Hindi nga ako nakagalaw ng ilang segundo. Pero nung matauhan ako, mabilis akong umalis doon. Pinagpawisan ako ng malamig. Nag-init yung katawan ko. Manginig-ginig pa nga ang tuhod ko. Imbis na bumalik doon sa kapatid kong naghihintay ng bibingka, bumalik ako doon sa loob ng simbahan. Tumabi ako doon sa mga magulang ko. Tinatanong nila kung bakit to namumutla ako. Masama raw ba ang pakiramdam ko? Pero hindi ako nagsalita. Mabilis na lumipas sa mga sandali. Sa wakas, nagsimula na po ang misa. Umaasa naman ako na baka ako nagkamali lang ako ng tingin. Ngunit nang magsimula po ang misa, nakita ko ang pamilyar na abito. Yun yung suot ng pare. Pero sa pagkakataon na iyon, normal na po yung itsura niya. Nakita ko rin po yung sakristan. Nakatingin lang po ito sa ibaba. Halatang hindi okay ang nararamdaman niya. At alam niyo ba, habang nagbimisa, ang sermon ng pare ay tungkol sa mga nakakita ng hindi tama na dapat daw pagbayarin ang mga nakakita ng hindi dapat. Pagkatapos ng sermon, pagtayo ng mga tao, pasimple na akong umalis. Pinagilan pa nga ako ng nani at tatay ko, ng mga kapatid ko, pero wala na akong pakialam sa kanila. Sigurado ako, yun yung pare at sakristan na nakita ko. Isang demonyo. Paring aswang. Tapos siya ang sinasamba ng mga tao. Siya ang nagbibigay ng salita ng Diyos. Napaka-ipokrito. Pagdating ko po sa bahay, tinanong ako ng nani at tatay ko kung bakit daw ako umalis. Pero ako nanahimik na lang. Sinabi ko na lang, sumamaka ko ang tiyan ko. Nagtaika ako. Naniwala naman po sila. Sa mga sumunod na misa, hindi na po ako umatin pa. At sa katunayan, magpasa hanggang ngayon,
Kailanman, hindi na ako umattend pa ng kahit na anong simbahan. Pero nagdarasal po ako. Naniniwala ako sa Diyos. Pero sa mga pare, hindi. Hindi ko sinasabing lahat ng pare ay masasama. Mga mapagbalat kayo. Ang akin lang kasi, naka-experience ako ng hindi tama, hindi normal, hindi maganda sa isang pare na talagang ikinatroma ko. Hindi niyo naman siguro ako masisisi. Mula din po noon, tuwing magpapasko, inaaalala ko yung nakita ko. Hindi ko rin malaman-laman sa sarili ko kung bakit ganoon na lang po ang epekto nun sa akin. Basta, takot ako sa pare. Takot ako sa Pasko. Takot ako sa aswang.